Tayo po, yumuko at manalangin. Diyos Ama namin makapangyarihan at mapagin siya ng lalang ng lahat. Higit po sa lahat, Panginoon, maraming salamat po. Kami po ay yung iniligtas sa pamamagitan po ng dugo ng Jesucristo na naglanak sa cross. Kami noon ay nabubuhay ayon sa aming kagustuhan, ayon sa aming kalooban. Subalit kayo po ay nabag po sa amin at binigyan ng pagkataon upang makapakinig ng inyong tunay na ebanghelyo, kaya kami po ay naging mga anak ng Diyos. Bagamat kami po noon ay naniniwala na may Diyos, subalit hindi po kasiguraduhan at walang sapat na kami po ay makapasok sa inyong kaharian. Kaya sa iyong habag, kami po ay nagkaroon ng tunay na pananampalataya at ipinakita niyo po sa cross ang inyong tunay na pag-ibig, kaya kami po ay naging mga anak ng Diyos. Ngayon po ay patuloy po kami sa pag-aaral ng inyong salita, kaya hiniling po namin, Panginoon, na kumilos po kayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu upang maunawaan po namin ang lahat po namin ng pag-aralan. Kung wala pong inyong tulong, ay wala din po kami magawa. Kaya, Panginoon, sa pamamagitan ng pag-aaral na ito, maituwid po namin ang aming pagkakamali sa aming pamumuhay bilang mga Kristyano. Kaya hinihiling po namin, Panginoon, na samahan niyo po kami sa aming pag-aaral. Maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito dinadalangin namin sa pangalan ng inyong anak, Jesucristo. Amen. Dito po sa ating pag-aaralan ay patungkol po kay Jeremiah na siya po ay malungkot, umiyak. Kaya ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayon, Jeremiah, prophet or the prophet of tears. Kaya una po, tingnan natin sa ating Biblia, dito po sa Jeremiah, chapter 1, verse 1. Babasahin ko po para po sa inyo ang mga salita ni Jeremias na anak ni Hilkias, isa sa mga pari na nasa Anatot sa lupain ng Binyamin. Nasa kanya ay dumating ang salita ng Panginoon ng mga araw ni Hosias na anak ni Amon na hari ng Juda ng ika-13 taon ng kanyang paghahari. So dito po ang ating pag-aaralan ay ang kalungkutan at pagdurusa ni Jeremias bilang isang propeta ng Diyos, dahil kung ating pong susuriin ang kanyang salita dito po sa aklat ng Jeremias ay puro pag-iyak, pagtangis dahil po sa mga Israelita na pinarusahan ng Diyos dahil sa kanilang mga pagsuway, at sa pamamagitan ni Jeremias ay ipinadala ng Diyos si Jeremias para po sa kanyang taong bayan at ipahayag ang salita ng Diyos. Subalit ito po ay halos hindi pinapakinggan ng mga Israelita ang kanyang mensahe na mula sa Diyos. Kaya kung gaano na lang ang paghihinagpis ni Jeremias na pag-aalala sapagkat may nakaambang na mga kaparusahan sa mga Israelita sa pamamagitan ng mga bansang nakapaligid sa kanila, ay sila ay paparusahan at dadaling bihag, lalo na po sa bansang Babylonia. Kaya po ang pag-iyak ni Jeremias o yung panaghoy ay napakatindi na kanyang pinagdaanan. Kaya dito po sa background ni Jeremias, kung ating pong babasahin, si Jeremias, ang anak ng isang pari, ay isinilang at lumaki sa isang pari na nasa nayon ng Anatot, 4 na milya sa hilagang silangan ng Jerusalem. Noong panahon ng paghahari ng masamang haring si Meneses, ay sinimulan ni Jeremias ang kanyang ministeryo bilang propeta noong ika-7 taon ng paghahari ng mabuting si Hosias, at sumapi sa kilusang reforma ni Hosias. Gayunpaman, agad niyang nakikita na hindi iyon, no? Nagbunga tunay
nagbunga ng tunay na pagbabago ng puso ng mga tao, nabahala si Jeremias. Maliban sa sabi dito, maliban kung ang nakaambang na kaparusahan doon po sa mga Israelita, no? So maliban sana kung magsisi sila. Dito, kung mayroong tunay na pagbansang pagsisisi, ang paghatol at pagkawasak ay hindi darating sa kanila, ngunit hindi iyon nangyari. Kaya po, ang propetikong o ministeryo ni Jeremias ay nakatuon sa kabuuhang bahagi ng kaharian ng Juda sa huling 40 na taon o 40 years na taon ng kasaysayan nito. Noong 626 BC hanggang 586 BC, namuhay siya upang masaksihan ang mga pagsakop ng Babylonia sa Juda, na ang resulta ng pagkawasak ng Jerusalem sa templo, Jerusalem at ang templo, dahil sa nakatakdang ipangaral ni Jeremias sa bansa sa mga huling panahon, sa mga huling taon ng paghina o ng pagbagsak. Naunawaang na puno ng matinding kalungkutan ang kanyang buhay. Dito po sa aklat ng Jeremias kung natin po makikita. Kaya pinaka-main verse po natin dito, mula po Jeremias chapter 1 hanggang chapter 7 at chapter 36 hanggang chapter 38. So kung makikita ho natin yan, doon po makikita natin yung lahat ng paghinagpis o yung pag-alala ni Jeremias doon po sa mga Israelita, dahil nakaambang kung paano po parusahan ng Diyos yung kanyang bayan dahil sa kanilang pagtalikod at sa kanilang mga kasalanan. Kaya bago pala naman na ipanganak si Jeremiah, ay siya na po ay pinili ng Diyos. Pinili na siya ng Diyos na maging propeta. Sa Jeremiah chapter 1, verse 5 hanggang 6, sabi dito, kung ating po makita, babasahin ko po sa inyo. Bago nakita inanyuan sa sinapupunan, ay nakilala na kita. At bago ipinanganak, ikaw ay aking itinilaga. Hinirang kitang propeta sa mga bansa. Verse 6, nang magkakayo'y sinabi ko, at Panginoon, sinabi ko, Panginoon, Diyos, tingnan mo, hindi ako marunong magsalita sapagkat ako'y kabataan pa. So, walang imposible sa Diyos, kasi ang Diyos naman ay ang naglikha ng lahat ng bagay. Kaya bago isinilang si Jeremias, itinilaga na siya ng Diyos na siyang magiging isang propeta. At bago ipinanganak, sabi dito, ikaw ay aking itinilaga, hinirang kitang propeta sa mga bansa. Dito sa verse 5. Nang magkagayoy sinabi ko, Panginoon Diyos, tingnan mo, hindi ako marunong magsalita sapagkat ako'y kabataan pa. Kaya, kumbaga, nangyayari ito minsan sa buhay Kristiyano, na kapag tinawag tayo na magiging ministry para po sa church, minsan po ay meron tayong mapagkumbabang puso, pero sa katagalan hindi po ganoon nangyayari. Kaya maliban po kay Jeremias, si Jeremias po siya po ay sumunod ng lubos sa Diyos. Kaya kung paano, sabi dito, kung paanong ang Diyos ay may plano para sa buhay ni Jeremias, ay gayon din naman para sa bawat Kristiyanong ipinanganak ng Diyos. Nilalayo niya na mamuhay tayo ayon sa kanyang kalooban at matupad ang kanyang plano para sa atin. Gaya ni Jeremias na namumuhay sa kanyang kalooban. Maaring ipinahintulot ng Diyos
na magdurusa, gayon pumay, ay gumagawa ang Diyos na para sa atin ng higit na kabutihan. So, lahat ng karanasan o paghihina o paglulupaypay bilang isang mananampalataya na nangyayari dahil po sa mga bagay na hindi lubos maintindihan, pero ang Diyos lahat ay nagpaplano. So, kung makita ko natin dito, umiyak si Propeta Jeremias. Bakit? Bakit siya umiyak? Habang pinagmamasdan niya ang pagkawasak ng mga tao sa Juda, sila ay umiyak at panaghoy. So bakit? Dahil sa kasalanan. Sa Jeremiah chapter 9 verse 1, sabi dito, "O ang ulo ko sana ay mga tubig, at ang aking mga mata ay bukal ng mga luha, upang ako'y makaiyak sa araw at gabi dahil sa mga pinsalang sa anak na babae ng aking bayan." So, yan po yung puso ng Diyos at puso ni Jeremias, nga kung bukal lang sana, no, ang kanyang mata, no, ang kanyang luha. So marami sanang maiiyak dahil sa kasalanan ay pinarasahan ng Diyos yung bansang Israel. Dito po sa Panaghoy o Lamentation chapter 1 verse 16, sabi dito, Lamentation chapter 1 verse 16, "Dahil sa mga bagay na ito ay umiyak ako, ang mga mata ko ay dinadaluyan ng luha, sapagkat ang mga mang-aaliw na dapat manumbalik ng aking katapatan ay palayo sa akin. Ang mga anak ko ay mapanglaw, sapagkat wagi ang kaaway." Kaya si Jeremias ay tinawag ng Diyos upang maging isang propeta. Naglingkod siya noong mga paghahari ni Josias. Sa panahon nila, si Josias, Jehoiakim, Yosin at Sidekias. Noong panahong iyon, ang bansa ay nagre-rebelde laban sa Diyos at umaasa sa mga kaalyadong mga bansa at politika upang magkamit ng kaligtasan mula sa mga kaaway nito. Kumbaga, naghahanap ng kakampi. Pinayuhan ni Jeremias ang mga tao na magsisi sa kanilang mga kasalanan, at binalaan sila. Tiyak na parurusahan sila sa pagtanggi sa Diyos at sa kanyang batas. Dahil sa kanyang mensahe at pagmamahal sa Panginoon, ay nakaranas si Jeremias ng matinding pagsalungat at pagdurusa bilang isang propeta. Kung makita ho natin dito, ay wala din po itong pinagkaiba sa mga Kristiyano na patungo sa pag-evangelize. So, sa pag-evangelize ay pinapakita dito na ang tao ay gusto natin ipanumbalikin, no? Yun din ang gusto ng Diyos, panumbalikin at magsisi upang sila man po ay makatagpo ng tunay na kaligtasan. Ganon din naman po sa mga taong ligtas o sa mga Kristiyano na nalilihis sa kanilang landas ng pamumuhay, ay gusto ng Diyos na maituwid, no? Gusto ng Diyos na maituwid at manumbalik, no? Ayon sa kanyang kalooban ng kanilang pamumuhay. So, isa ang nangyayari doon sa Israel sa panahon ito ay anino sa mga Kristiyano na sa panahon natin ngayon na maaring mahiwalay sa Diyos at patungo sa sanlibutan. Kaya kung bakit ay nakakaranas minsan ng mga bagay na hindi lubos maintindihan sa pamumuhay bilang isang Kristiyano dahil po ay nahiwalay o napalayo sa salita ng Diyos, at ito ay bumaling sa sanlibutan.
Sa Jeremiah chapter 13 verse 17, babasahin ko po sa inyo. Jeremiah chapter 13 verse 17. Ngunit kung hindi kayo makinig, ang aking kaluluwa ay lihim na iiyak dahil sa inyong kapalaluan, at ang mga mata ko ay iiyak ng mapait at dadaluyan ng mga luha, sapagkat ang kawan ng Panginoon ay dinalang bihag. Dinalang bihag. Ibig sabihin, ang bayan ng Diyos ay dinalang bihag. Kaya ang mga pag-iyak, ay naglalaman ng mga maikling awit ng mga pag-iyak para sa mga mamamayan ng Jerusalem pagkatapos na ang lungsod ay kubkubin at wasakin ng mga taga-Babylon noong 586 BC. So, tingnan din po natin, kasi ang makita ho natin, ang lamentation, isa din po ito na nagpapahayag na kay Jeremias na kung paano siya ay nagdusa, or nagdusa, hindi sa kanyang kasalanan nga nagdusa, kundi siya po ay walang nakinig sa kanya habang siya ay nagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya siya ay awang-awa. Sabi dito sa verse 11, chapter 2, ang aking mga mata ay namumugto sa kakaiyak. Ang aking kaluluwa ay naguguluhan, ang aking puso ay ibinubuhos sa lupa dahil sa paghamak ng anak na babae ng aking bayan, sapagkat ang mga mata at mga pasusuhin ay nangihina sa mga lansangan ng lungsod. Okay? Sapagkat ang mga bata at mga pasusuhin ay nangihina sa mga lansangang lungsod. Ang mensahe ni Jeremias ay naglalaman ng mga elemento na ng paghatol at pagpapanumbalik. Gayunpaman, dahil sa kanyang bahagi ng kasaysayan ng Juda, ang kanyang mensahe ay nakatuon muna sa kahatulan ng kapahamakan. Ang tiwaling bansang Israel ay wasakin dahil sa kanilang mga kasalanan. Tumugon ang Diyos, tumugon ang Diyos sa pamamagitan ng pangakong sasamahan siya bilang isang propeta at bibigyan siya ng kapangyarihan na tuparin ang tawag ng iyon. Anumang inyong gawain sa buhay ay palaging ipinangako ng Diyos ang kanyang patuloy na presensya at tulong kung manatili ang tapat ng ating pananampalataya. Kumbaga, ang presensya ng Diyos nasa kanyang tunay na mga lingkod na nagtutupad ng kanyang mga gawain. Sa Jeremiah chapter 1 verse 8, sabi din po dito, Jeremiah chapter 1 verse 8, huwag kang matakot sa kanila sapagkat ako'y kasama mo na magliligtas sa iyo, sabi ng Panginoon. Si Jeremias ay binata pa sa panahon ng kanyang pagkatawag. Dumanas siya ng matinding pagkabalisa at takot sa nakakatakot na pag-iisip na ipinahayag niya ang salita ng Panginoon sa mga matatanda. Talagay po yan sa verse 7. Kaya ang pagsakop ay nagmumula. Alam natin, nagmumula sa hilaga. Hilaga. Ang inatang
ang nakaatang na ito ay ang talatang ito ay tumutukoy sa mga campaign o yung campaign kumpanya ng Babylonia laban sa Juda at sa paggubgob sa Jerusalem, isang malaking pagsalakay ang darating mula sa hilaga. Dahil ang mga tao ng Diyos, no, yung bayan ng Diyos, ay tumalikod sa Kanya at nag-alay ng mga hain sa mga Diyos-Diyusan at sumamba, no, sa gawa ng kanilang mga sariling kamay. So, ibig sabihin, sila po ay lumihis, no? Lumihis sa kanilang pananampalataya sa Diyos dahil po sa kanilang mga kasalanan. So, kung makita ho natin, ang nangyari po sa Israel ay sila tumatawag sa Diyos, naghihingi ng sorry sa Diyos, pero ang kanilang puso ay malayo sa Diyos. So, ang tinatawag doon ay sa bibig lamang, lip service, no? Kaya, kahit nasabihin natin na kilala nila ang Diyos, pero hindi nila ginagawa o sumusunod ng buong katapatan, so, nasa ilalim pa rin sila ng parusa ng Diyos. Kaya kung gaano na lang kalungkot, no, si Jeremiah, dahil hindi siya pinaniwalaan ng mga Israelita sa panahon na yon, hindi siya pinaniwalaan na yun ay salita ng Diyos ang kanyang mga sinasabi. Kaya sabi dito, sinabi kay Jeremias na ang mga hari o prinsipe, pare at magiging mga tao ng Juda ay babangon laban sa kanya, no? Kumbaga siya ay pagkakaisahan, no? At ang mga mensaheng inatas sa kanya na ipahayag sa verse 18 hanggang 19 po yan ng Jeremiah. Ngunit ang propeta ay magkaroon ng lakas ng loob na magsalita ng matapang at tumayo sa tabi niya dahil ipinangako sa kanya ng Diyos na hindi maanaig sa kanya ang kanyang kaaway. Maging kasama niya dahil kasama niya lagi ang Diyos, no? Ang kanyang tapat na paglilingkod sa Diyos ay nagpapahayag ng katotohanan sa mga taong tumatalikod sa kanyang salita at nakiayon sa mga makamundo. Tayo rin naman, bilang mga Kristiyano, ay magagamit ng Diyos sa mga paraang higit nating makayanan, no? Dahil sa tulong ng Diyos, sa kakayanan natin, dahil sa kakayanan natin na ibinigay ng Diyos sa atin. So, kaya dapat lang natin na pangalagaan ang ibinigay sa atin ng Diyos at ingatan para lubos pa po tayong pag-iingatan at pagkakatiwalaan ng Diyos. Ang Israel ay tumalikod sa Panginoon bagamat siya ay nanatiling tapat sa kanila bilang isang mananampalataya noon ay nahaharap sa parehong tukso ng pagkalimot sa kabutihan at pagtubos ng Diyos na nagpakasasa sa kanilang sariling mga pagnanasa at mga makasalanang kasiyahan ng makamundong bagay. Kaya kung bakit dahil doon nakalimot sila sa Diyos, kaya ang Diyos naman ay hindi din sila kinukonsente sa kanilang mga kasalanan. Dito sa Jeremiah chapter 2 verse 8 ng Jeremias, hindi sinabi nga ng pare, no? Hindi sinabi nga ng pare na saan ang Panginoon silang nagsisihawak sa katusan ay hindi nakilala sa akin. Ang mga pinuno at sumuway sa akin at ang mga propeta ay nagsalita ng propesiya sa pamamagitan ni Baal at nagsusunod sa mga bagay na walang pakinabang. So dito mayroong mga bulaang propeta sa panahon ni Jeremias nga nagpapahayag ng salita subalit hindi sa tunay na Diyos kundi sa pamamagitan ng mga
Diyos-Diyusan, o pangunang si Baal, no? Kaya sabi dito, napakamanhid ng mga pari o mga prinsesya, presensya at kapangyarihan ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi nila namalayan na pinabayaan na nila. Pinabayaan nila ang Diyos. So hindi nila pinapahayag ang tunay na Diyos. Hindi sila nagtaka kung bakit nawala ang presensya ng Diyos sa kanila at ang pagpapala ng Panginoon sa Israel sa panahon ngayon. Sa panahon ngayon, ang mga tunay na ipinanganak na muli o yung born again ay dapat lubhang nabalisa kapag ang presensya ng Diyos ay mawala sa atin. Mawala sa mga tunay na Kristiyano. At ang pagpapahayag ng banal na Espiritu ay hindi mararamdaman sa kanilang mga congregation. Ang tunay na lingkod ng Diyos ay laging naghahanap ng mga gawain ng Panginoon. Gawain ng Panginoon. Kaya ang mga propeta ay dapat maging tagapagsalita ng Diyos sa mga tao, subalit hindi gayon. Hindi gayon. Tingnan niyo po. Nakakalungkot na ang isang tao o isang pinili ng Diyos ay maaring maging tagapangaral o guro ng salita ng Diyos, ngunit hindi nila lubos na nakilala ang Panginoon. Sila nangangaral at nagtuturo sa Diyos, subalit sila mismo ay hindi nila kilala ang Panginoon. Ang mga propeta ay nangangaral sa pangalan ni Baal na inaasahang ibabalik ang mga propeta ng Diyos ang mga tao sa salita ng Diyos at tatawagin silang magsisi. Subalit hindi ganoon nangyari. Ang isang taong puno ng kanyang espiritu, yun ang kinakailangan magtuturo. Yan ang isang tunay na propeta ng Diyos, na puspos ng banal na espiritu. Ang mga propeta ay nagsasalita lamang sa salita ng Diyos, ngunit marami sa mga hindi tunay na propeta ng Juda ay lubusang tumalikod na ipinangaral sa pamagitan ng Diyos. Ipinangaral nila ang mga patungkol sa mga Diyos-Diyusan at inihain sa mga demonyo. So wala din po pinagkaiba sa panahon po natin ngayon. So mga tao naniniwala na may Diyos, pero kung ating susuriin ay hindi talaga. So gaano po kadakila ang isang Kristiyano na binigyan ng pagkaunawa ng Diyos na maunawaan niya ang mananampalataya at hindi mananampalataya, at yung sumasamba sa Diyos-Diyusan at sumasamba sa tunay na Diyos. So binigyan tayo ng Diyos ng tunay na pagkaunawa kung alin ang tama at mali na pananampalataya. So yan po dapat ay malaman natin. Tumanggi ang Israelita na sambahin ang Diyos gaya ng babaeng mahalay. Ang babaeng mahalay, so tulad ng may asawa na pero kumbaga ng ibang lalaki pa. So inihambing ni Jeremias ang mga Israelita na ang mga Israelita ay isang babaeng mahalay na iniwan nila ang Diyos at ng ibang asawa. Dito po sa Jeremiah chapter 2 verse 20, makita niyo po kapag binasa niyo, madalas na ginagamit ni Jeremias ang magkatulad ng isang immoral, ng pangangalunya na kumbaga patutot sa panahon ng patutot upang ilarawan sa ilalim ng pagkakaluno ni Judah sa Diyos. Sa verse 27, napalitan ng mga larawang inukit ng mga kamay ng tao ang Diyos,
ang pagtataksil sa kanyang asawa, parang ganun. Ang pagtataksil ng Israel sa Diyos ay inihantulad ni Jeremias na pagtataksil ng isang babae sa kanyang asawa. Bilang paghahambing o ang bagong tipan ay naglalarawan na simbahan bilang isang nobya ni Kristo, isang girlfriend ni Kristo, ang isang church. Anong church sa panahon natin ngayon? Yung Kristiyano, o yung ligtas. Kaya kapag ating mabasa sa 1 Corinthians chapter 11 verse 2 sa Ephesians chapter 2, makikita ko natin diyan yung isang paghahambing ng mga ni Apostol Pablo na ang isang pangangalo niya, no? Ang mga mananampalataya ay dapat ding mag-ingat na manatiling tapat sa Panginoon at hindi siya hindi siya ipagpalit sa ibang manliligaw, kumbaga, o ibang asawa. Kaya dito sa Jeremiah chapter 2 verse 32, ako ay kinalimutan ng aking sariling bayan, no? Yung pinakapamagat. Ako ay kinalimutan ng aking sariling bayan. Dito po sa Jeremiah chapter 2 verse 32, kinalimutan ba ng isang dalaga ang kanyang mga hiyas o ang isang ikakasal na babae ang kanyang kasuutan? Gayunmay ay kinalimutan ako ng aking bayan sa di mabilang na mga araw. So, sa hindi mabilang na mga araw. Inihayag ni Jeremias ang matinding kalungkutan at dalamhati ng Diyos sa pagtataksil ng kanyang bayan. Hindi nila maisip na kinalimutan ng lubos ang kanilang sa kanila nung mula pa lang sa Ehipto na sila ay niligtas. Gumala silang kung ating babasahin dito sa verse 35 ng Jeremiah sa chapter 2, mas pinili pa nila ang nag-inosyente sila. Ganito talaga minsan nangyayari sa tunay na born again Christian, na hindi nila alam na sila ay nakagawa ng mga kasalanan at hindi pa problema, hindi pa nila ito inaamin o kinakumpisal. Verse 35, sabi po dito, sinabi mo, ako'y walang sala. Tunay na ang kanyang galit sa akin ay lumayo na. Narito, sa katulan ay dadaling kita sapagkat iyong sinabi, hindi ako nagkasala. Yun ang problema, no? Gaya ang sinabi na alam nila na may kasalanan, pero hindi nila ito inamin at hindi nila ito hiningi ng tawad. So, mas lalong nagagalit ang Diyos sa ganitong attitude. No? Ang malaswang pamumuhay. So, inihambing din ni Jeremiah, no? Dito sa chapter 3 verse 1 and 5, ng kanilang pamumuhay ay hindi kalugod-lugod sa harap ng Diyos, yung mga piniling bayan niya. Ang pagbaling ni Judah, no? O sa tinatawag natin adultery, no? Adulteria, ay katumbas ng espiritual na pangangalo niya laban sa Panginoon. Ang pagtataksil na ito ay kadalasang nakikita sa imoralidad ng kanilang natural na paraan ng pamumuhay, habang ang tao ay nakikibahagi sa kahalayan ng immoral na pamumuhay sa kabila ng salita ng Diyos. Sa kanila, sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Jeremias, ay nagpatuloy ang mga tao sa kanilang kamangmangang gawa. Masasamang gawa. Gayon din naman, na ang ang pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo sa bagong tipan ay madalas na nagbabala laban sa
immoralidad, no? Na upang ang mga namumuhay sa ilalim ng bagong tipan ng mga naligtas ay hindi na mauulit ang mga pagkakamali ng mga pamumuhay sa ilalim ng lumang tipan. So maaari kasi ito mangyari din, no? Kahit sabihin na po natin save o ligtas, pero kung namumuhay ang isang tao sa ganitong nangyari sa panahon nila ay ang ating Christian life ay hindi maayos sa harap ng Diyos. Inilarawan inilarawan kung paano dumating si Jeremias, si Jesus Christ, no? Kapag dumating na ang oras na iyon, sabi dito, inilarawan ni Jeremias dito po sa Jeremiah chapter 3 verse 15 hanggang 17. Sabi dito, inilarawan ni Jeremias na ang araw ng kung kailan ay magkaroon ng mga pastol ang Israel na namumuhay ayon sa salita ng Diyos. Si Jesus ay tinutukoy sa talatang ito at magbabahagi ng buhay sa pamamagitan ng kanilang pagkaunawa nito. Dahil alam nila na ang puso ng Diyos, alam din nila kung paano pangalagaan ang bayan ng Diyos. Itong Jesus Kristo na anak ng Diyos, ay siya po ay darating sa tinutukoy po na Bible verse na ito. Ang ganitong uri ng karunungan sa mga pinuno ay mahalaga para sa spiritual na sigla, no? Na tinatawag nating ethical, na kadalisayang mga tao ng Diyos. Dito ay ipinahayag ni Jeremias na sa panahon ni Mesiyas, ni Jesucristo, ay kumbaga pingitain, ay maghahari sa kanyang bayan. Ang kaban ng tipan ng noon ay sumasagisag sa presensya ng Diyos ay hindi na kinakailangan. Dahil ang Mesiyas ay makikita ng harapan, no? So, 2,000 years ago, dumating si Jesus Christ sa Jerusalem, no? Ay tatawaging trono ng Panginoon ang Jerusalem at sasambahin siya sa lahat ng mga bansa. Ito pong tutukoy lahat ng mga bansa, yung mga naligtas po. Kaya ang mga Israelita sa panahon na yon ay namumuhay na sa ilalim ng kasalanan. Kaya kung basahin po natin dito Jeremiah chapter 4 verse 4, sabi ni Jeremiah, ito po ay hindi lamang po sa physical na tinutukoy, kundi sa spiritual. Sabi dito, tuliin ninyo ang inyong mga sarili para sa Panginoon at inyong alisin ang maruruming balat ng inyong puso. Hindi po yung sarili nila. Ikon nilang yung puso, no? O mga taga-Juda at mga mamamayan ng Jerusalem, baka ang aking puot ay sumiklab sa harap ng apoy at magliyab na walang papatay nito dahil sa kasamaan ng inyong mga gawa. So, sino po ba ang sinasabihan ng Diyos nito? Sino ba ang sinasabihan ni Jeremias? Kundi ang mga taong kanyang pinili. So, taong mga pinili, taong bayan ng Diyos. Bakit ganun ang pagkasabi? Dahil sila nga ay namumuhay sa ilalim ng kasalanan. Namumuhay sa pagtatakwil o pagtataksil sa Diyos. Ipinagpalit nila ang Diyos ang pinagpalit nila ang tunay na Diyos sa mga inanyo ang larawan, sa mga Diyos-Diyosan. So, yun ang mas pinili nila. Kaya, inilarawan ng verse na ito, na chapter na ito, yung verse 4, na malaking kapahamakan na parating sa kanila, no? Dahil ang Diyos ay kanilang, dahil malaki ang kasalanan nila sa Diyos, no? Nalalaman nila kung gaano kasamaan at kapaitan ang pagtalikod sa Panginoon. Gusto ipakita ng Diyos, no? Upang maiwasan ang sakuna na dumarating sa kanila, ang tao ng Diyos ng Juda ay kinakailangan sumailalim sa isang ganap na pagbabago o pagsisisi, no? Pagsisisi na dapat silang maging bukas sa mga pahiwatig ng espiritual na pagsisisi o yung mensahe ni Jeremias sa kanilang kasalanan at palambutin ang kanilang matigas na puso, no?
ang kasamaan ay dapat alisin sa kanilang puso. Yan ang sinasabi. Alisin, tuliin ang balat ng inyong puso. Sa verse 6, sabi dito, magtaas kayo ng watawat sa harap ng Sion. Kayo ay magsitakas upang maligtas. Huwag kayong magsitigil sapagkat ako'y nagdadala ng kasamaan mula sa hilaga at ng malaking pagkawasak. Ito po yung sa hilaga, magdadala ng hilaga. Ito po yung Babylon. No? So sila ay sasakupin. Dahil sa matinding puot ng Diyos sa kanyang mga piniling bayan, hahayaan niya na sakupin ng Babylonia ang Juda at wasakin ang buong lupain. Kung ating pumababasa ang kumbaga yung dito sa Jeremiah chapter 1 verse 14 ay sabi dito, at sinabi ng Panginoon sa akin, mula sa hilaga lalabas ang kasamaan sa lahat ng nanirahan sa lupain. So yun po yung bunga ng kanilang kasalanan. Pero subalit si Jeremias ay ganoon na lamang ang kanyang pag-aalala at pagmamahal sa taong bayan, sapagkat siya ay isang tunay na pinili ng Diyos na may pusong katulad ng Diyos. Naranasan ni Jeremias na pagdurusa ng Diyos para sa Juda, at ang sakit na malapit ng mawasak dito ay gayon din. Ang mga mananampalataya ay kinakailangan makaramdam ng kalungkutan sa mga bagay, kalungkutan sa mga babae at lalaki na binihag. Nakikita ni Jeremias kung paano sila pinarusahan, babae man o lalaki. Ay sabi dito, binihag at sinisira ng kasalanan at ni Satanas ang kanilang kakilabot na kapalaran, no? Kakilabot na kapalaran. Nang nawala ay dapat humantong sa ating ang pagdadalamhati gaya ng ginawa ni Jesus nang siya ang nangamatay, nagdurusa, nasalip tayo. Si Jeremias ay nagdurusa, nagdilamhati. So siya ay isang kumakatawan na nangyari din kay Jesucristo, no? Kaya sabi dito sa nagpapahayag ng matinding kalungkutan, espiritual na kalagayan ni Jeremias. Kapag sinabi dito sa Lucas chapter 13 verse 34, sabi po dito, O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay ng mga propeta at bumabato ng mga sinugo sa kanya, ay makailang ulit kong ninais na tipunin ang iyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang sariling mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, at ayaw ninyo. So ano pong ibig sabihin nito na sinabi ni Lucas? So si Jeremiah, isa siyang propeta na gusto niya ipanumbalik ang mga tao sa pananampalataya sa Diyos, na tinitipo na gaya ng isang inahing manok. Subalit, hindi ganoon ang nangyari. Kaya ang mensaheng kailangan nating iparating, ang katulad sa panahon natin ngayon, ay walang pinagkaiba kundi katulad ng evangelism na makarating sa tao. So ganoon din ang ginawa ni Jeremiah. Dito sa verse 1, chapter 5, tumakbo kayong napupuot na paroon na parito sa mga lansangan sa Jerusalem. Tingnan ninyo at pansinin ang
halugigin ninyo ang kanyang mga liwasan kung kayo'y naroon. Tayong matatagpuan na gumagawa ng katarungan at naghahanap ng katotohanan upang patawarin ko siya. Sa verse 31, sabi ni po dito, ang mga propeta ay nagpapahayag ng kasinungalingan at ang mga pari ay namumuno ayon sa kanilang kapangyarihan at iniibig ng aking bayan ang gayon. Ngunit, ano ang inyong gagawin sa wakas nito? So, anong ibig po sabihin? Yung mga propeta ay pinagkatiwalaan ng Diyos sa espiritual na bagay ng mahalaga ang kanyang taong bayan, para sa taong bayan, subalit hindi ganun ang nangyari. So, mga bulaang propeta. Nagkasala sa kanilang sa kanila laban sa Panginoon, tinanggihan nila ang tunay na mga propeta. Tunay na propeta at salita ng Diyos. Pinamunuan ng mga pari at mga tao, mga matatanda, sa kanilang sariling paraan sa halip na sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya't ang mga saserdote at mga propeta ay umakyat sa buong bansa sa maling direksyon. Ipinahayag ni Jeremias na walang ibang tunay na katiyakan sa harap ng mga Diyos-Diyosan. So, yan ang kung bakit ipinagpipilit ni Jeremias na walang tunay. Kaya sabi dito, inilarawan, dito sa Jeremiah chapter 6, verse 1 hanggang 30, ang babala sa Jerusalem. Inilarawan ng talatang ito ang malaking pagkawasak na kinakaharap ng Jerusalem at ang mga taong hindi nagsisisi. Ang salitang ito ay natupad sa mga araw ni Jeremias. Binilaan ni Jeremias ang Juda at Jerusalem na tinatawagang magsisi kung ang mga tao ay bumaling lamang sa Diyos at manumbalik sa kanilang katapatan sa Diyos, sa Diyos, ay magkaroon sila ng pagkakataong maiwasan ang pagkawasak. Ang patuloy na pagsusumamo at pag-iyak ni Jeremias para sa kanila ay patuloy tinatanggihan sa makatuwid. Ang kanilang paghatol ay darating sa kanila. So, walang kaligtasan at kapayapaan. Kaya ang pinapahayag ng mga bulaang propeta sa panahon na yon, na ukala mo ay may kaligtasan, subalit hindi gayon. Dito sa verse 14, chapter 6, kanilang pinagaling ang bahagya, ang sugat ng aking bayan, na nagsasabi, kapayapaan, kapayapaan, gayon wala namang kapayapaan. Wala namang gayon kapayapaan sapagkat hindi sila, kumbaga sa panahon natin ngayon, hindi sila tunay na mayroong tunay na pananampalataya sa Diyos. Ang mga bulaang propeta ay nagpapahayag sa lahat ng mensahe na huwad na siguridad sa halip na binababalaan ang mga tao sa nalalapit na paghukom at ang pangangailangang magsisi na maliwanagan sila na magkaroon ng takot para sa Diyos. So yun lagi ang pinapahayag ni Jeremiah sa kanila. Baguhin o pamumuhay. Jeremiah chapter 2 verse 3 to 4. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel. Baguhin ninyo ang inyong, sabi dito, ang inyong mga lakad at ang inyong mga gawa, at hayaan ko kayong manirahan sa dakong ito. Verse 4, sabi po, Jeremiah chapter 7 verse 4, huwag kayong magtiwala sa pamandayang mga salita na sinasabi, ito ang templo ng Panginoon, ang templo ng Panginoon, ang templo ng Panginoon. Muling tinawag ng Diyos ang mga tao na magsisi sa kanilang mga kasamaang paraan. Gayunpaman, hanggat nagtitiwala
hanggat nagtitiwala sila sa kanilang kaunlaran o kanilang magandang buhay dahil lamang sa templo, at sa mga ritual nito, ay hindi nila nakikita ang napakahalaga ng pagsisisi. Kaya sa verse 4, nagtiwala sila sa panghikayat ng salita ng walang katotohanan, no? Pawang kasinungalingan na mula sa pagpapahayag ng salita ni bulaang propeta, ng mga bulaang propeta. Kaya dahil mali ang papahayag ng mga salita ng Diyos sa pamagitan ng mga bulaang propeta na nagpapahayag, so kumbaga ang kanilang bayang Jerusalem ay pinupugaran ng mga masamang taong ng mga magnanakaw. So makita niyo po yan, Jeremiah chapter 7 verse 8 hanggang 10, no? Sa verse 11, sabi dito, ang bahay bang ito ay tinatawag sa aking pangalan na naging yungib ng mga tulisan sa inyong mga mata. Narito ako mismo ang nakakita nito, sabi ng Panginoon. So, pinupugaran ng mga tulisan. So ito po ay instead na namumuhay ang mga tao sa kabanalan sapagkat sila mismo ay nagtuturo nito para sa Panginoon. Subalit ang mga bulaang propeta, alam natin na pagbulaan ay walang katotohanan, kaya ang lahat ng mga kasamaang pamumuhay ay naroon, no? Sinasabi dito sa Jeremiah chapter 7 verse 11. Pagpapahayag ng paghatol laban sa hindi nagsisisi, no? Dito sa Jeremiah chapter 8 verse 4 hanggang 17, kapag sinortcut po natin, makita ko natin dito, makapangyarihang pagpapahayag ng salita ng Diyos sa kabila ng pag-uusig at pagkabilanggo. Isa lang alang ang sa loobing natin o mga ebangelista gusto ng mga tao na ang mga mensahe o ng kapayapaan at kaaliwan at napupuot sa mga mensahe ng tunay na mensahe ng paghatol ng Diyos. Ito yung puso ng mga taong hindi nakikinig at gusto nila yung panandaliang pagpapala, no? Jeremiah chapter 20 verse 9, sabi po, at kung aking sasabihin, hindi ko siya babanggitin o magsasalita pa sa kanyang pangalan, waring sa aking puso ay may nag-aalab na apoy na nakakatulong sa aking mga buto. At ako'y pagod na sa pagpigil nito at hindi ko na kaya. No? Kaya kung makita ho natin dito sa Jeremiah sa Gawa chapter 4 verse 20, hindi natin masasabi kung ano ang ating nakikita at narinig, no? Ang pagpapahayag ng katotohanan ng mensahe ng Diyos ay nararapat lamang. Pinutol dito sa pagdating sa chapter 36, no? Verse 22 hanggang 23, kung makita po natin, no? Ay babasahin ko po sa inyo. Noong ay ikasyam ng buwan ng taglamig at ang hari na ay nakaupo sa loob ng bahay, at may apoy niya na sa apoyan na naghihinga sa harapan niya. Verse 23, pagkabasa ni Jehudi ng tatlo o apat na hanay, ang mga iyon ay pinutol ng hari sa pamamagitan ng patalim at inihagis sa apoy niya sa apoyan hanggang
saang buong balumbon ay natupok sa apoy. Sa apoyan. So, ganun po katindi ang pagtanggi sa salita ng Diyos na ito po ay sinunog. No? Kaya habang binabasa ng hari ang balumbon, hindi lamang siya nagpapakita ng lantarang pagsalungat sa mga babala ni Jeremias at nananawagan ng pagsisisi, ngunit gayon din ang kanyang pagkamuhi no? Sa nakasulat na salita ng Diyos. At sa Panginoon mismo, no? Gayon din naman, no? Kung makita po natin, no? Gayon din naman, napakalaga para sa ating espiritual na pamumuhay, no? Bilang makita natin na sana baka ganun mangyari, no? Kung ganun man ang mangyari, ito ay kasalanan. Nasikapin nating panatilihin ang pagmamahal at paggalang sa nakasulat na nagpapahayag ng Diyos. Gaya ni Haring Jehoiakim na maaring maitapon natin ang salita kung ating pinababayaan sa pamamagitan ng hindi pagpapalaga, pagbabasa, pakikinig. Ito po ay napakalaga na ginagamit natin sa ating pamumuhay, no? Dahil na ang mensahe ng Diyos ay napakalaga sa mga Kristiyano, no? Dahil sa pamamagitan ng mensahe, ng salita ng Diyos, ang lahat ng Kristiyano ay naligtas. Lahat, walang ibang basihan, kundi tanging Biblia lamang. Wala sa inyong, sabi dito, sinumpa ng Diyos, no? Wala sa inyong mga anak ang upo bilang hari. Yan ang sinumpa ni Jeremias para po sa kanyang lahi. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa kay Jehoiakim na hari ng Juda, siya ay mawawalan ng maupo sa trono ni David at ang kanyang bangkay ay itatapon sa labas sa kainitan ng araw at sa hamog ng gabi. Ang anak ni Jehoiakim na si Jehoiakim, yung sa ikalawang hari, chapter 24 verse 6 hanggang 8, makita niyo po yung paghari lamang ng 3 buwan bago siya dinala sa Babylonia noong 597 BC. Walang inapo si Jehoiakim na nakaupo sa trono ni David. Sa verse 32, makita niyo po yan, Jeremiah 36 verse 32, naghanda sina Jeremias, no? Jeremias at Baruk ng isa pang balumbon na may ilang dinagdag, no? Sa mga paglipas ng panahon, marami pa ang idinagdag. Ano pa, ang aklat ng Jeremias ay nabuo gaya ng pagkakaalam natin at ngayon ay isang bahagi ng nakakalugod na kasulatan na atin pinag-aaralan ngayon. Nakasama po siya sa 66 books. Ang kapaitan na dinanas ni Jeremias, ang kapaitan na dinanas ni Jeremias, sabi dito, ako ang Panginoon ay nagbabala sa pamamagitan ni Jeremias. Dito po si Jeremias ay tumayo sa harap ng hari na walang pag-alinlangan, na pinahayag ang salita ng Diyos. Hindi siya nagbabagong isip. Pinahayag niya pa rin. Kung anong tinanggap niya noon ay ganun din tinanggap niya, at anong salita ng Diyos, yun din ang sinabi niya, na walang pagbabago. Na ang lungsod ay mawawasak, sabi dito. Sabi dito, ang mga pambubugbog o pagkakulong at
pagbabanta ng kamatayan ay hindi laging dahilan para mag-alinlangan, no, sa Panginoon. Siya ay sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. Kumbaga, ang pagbubugbog, ang lahat ng paghihirap ay hindi dahilan upang mag-alinlangan sa ating pananampalataya sa Diyos at pagsunod. At sa nais ng Diyos na sasabihin, sa verse 11, chapter 11, verse 11 hanggang 17, at saka 15, hinampas, tapos, kinulong, no? Nakulong. Ang ilan sa mga opisyal ng Juda ay nagalit kay Jeremias dahil iginiit niyang sumuko ang mga tao sa Babylonia, kaya't siya'y ikinulong sa ilalim ng lupa. Bakit kinakailangan igiit ni Jeremias na sumama doon sa pagkakulong? Bakit? Kasi sila ay manatiling buhay. Kung sila ay maiiwan sa pagkabihag, sila ay mamamatay. Pero kung sila ay sumama, ay mabubuhay. Kaya hindi binago ni Jeremias ang kanyang salita. Kaya sabi dito 36, Jeremiah chapter 36, verse 16 to 17, na kahit nasa kailalim o kahit na siya ay nasa gitna ng kamatayan si Jeremias, pero hindi niya ibinago kung ano ang mensahe ng Diyos. Walang nagbago. Nang si Jeremias ay makapasok sa piit ang nasa ilalim ng lupa at nanatili roon ng maraming araw. Verse 17, ipinatawag siya ni Haring Hidekias at tinanggap siya palihim yang tinanong ng hari sa kanyang bahay at nagsabi, mayroong bang anumang salita mula sa Panginoon na sinasabi na Panginoon? Sinabi ni Jeremias, mayroon, at sinabi niya, ikaw ibibigay sa kamay ng hari ng Babylonia. So, kung isipin natin, siya ay nakakulong. Sa ilalim siya ng kamatayan. Pwede siya mamatay anytime. Pero naghahangad yung isang hari na ang salita mula sa Panginoon ay ikakabuti para sa kanya. Pero hindi niya inasahan na ang marinig ng kanyang tainga ng hari na mula kay Jeremiah ay siya ay madadalang bihag. So, hindi siya natakot o nag-alinlangan sa pagbanggit nito dahil yun ay katotohanan na sinasabi ng Diyos. Kaya, nagalit kay Jeremias ang ilan sa mga opisyal ng Juda dahil iginiit niyang sumuko ang mga taga-Babylonia. Kaya siya ay kinulong ng kalaliman ng lupa, sa ilalim ng lupa, no? Maaari siya ay mamatay doon. Kung siya ay tumagal sa madilim na yungib, ay maaari siyang magkaroon doon ng maaari siyang mamamatay doon, no? Mayroong ka bang, sabi nito, mayroong ka bang ipapahayag mula sa Panginoon? Sa pagkakaalam ni Jeremias ay isang sabi dito, mayroon ka bang paghahayag, no, mula sa Panginoon? Sa pagkaalam na si Jeremias ay isang tunay na propeta ng Panginoon, umaasa si Hidekias na higit na pagpapalain siya ng salita ng Diyos na mula sa Diyos. Ngunit, ang mga salita ni Jeremias ay nanatiling kapareho. Ang Jerusalem ay babagsak at si Hidekias ay mahulog sa kamay ng hari ng Babylonia. Ang propeta ay hindi ikompromiso ang katotohanan kahit na ang ganitong sitwasyong nasa kamatayan. Kumaga, seryoso pa rin. Hindi siya nag-aalinlangan. Next, sabi dito, mamamatay kung sino ang mananatili sa lungsod. No?
So ganito ang sabi ng Panginoon, Jeremiah chapter 38 verse 2, ganito ang sabi ng Panginoon, ang mananatili sa lungsod na ito ay mamamatay sa pamamagitan ng tabak ng tagutabak, ng tagutom, ng salot. Ngunit ang lalabas patungo sa Galileo ay mabubuhay at ang kanyang buhay ay tataglayin niya bilang gantimpala ng digmaan at siya'y mabubuhay. Ito pong sinasabi na kailangan magsuko. No? Ang mensahe ni Jeremias ay dumudurog sa puso ng mga kawal at humina ang kanilang kalooban. Bakit? Dahil sa lalabanan ang mga Babylonia, dahil dito ay si Jeremias ay ninais na patayin ng mga pinuno, no? Inihagis sila sa balon, no? Inihagis siya sa balon. Ang balon ay ginagamit ng pag-iinom ng tubig ng ulan sa panahon ng taglamig at iniimbak para sa paggamit sa tag-araw. Ang hugis nito ay para bang kampana. No? Ang butas nito sa tuktok ay halos 3 talampakan, ang 4 ang lapad, at ang alam ng mga pinuno ay hindi magtatagal si Jeremias sa balon. Si Jeremias ay nagdusa ng husto. Nagdusa ng husto. Dahil sa kanyang katapatan sa Diyos at sa kanyang paglilingkod sa mga tao dahil sa Diyos. At sa tapat na pagpapahayag ng matuwid ng katuwiran ng Diyos. Gayon din naman ang mga pagsalungat ay dapat asahan sa pagkatapos nating maligtas o yung maligtas na mga Kristiyano, no? At mga pag-uusig ay pag-uusig sa paggawa, no, ng katuwiran ng kalooban ng Diyos. Dumarating yan sa pag tayo ay gumagawa ng kalooban ng Diyos. Jeremiah chapter 38 verse 7, mayroon po ditong isang tinatawag na Ibed-Melech, no? Ibed-Melech. Ano ba si Ibed-Melech? Narinig ni Ibed-Melech ng isang eunuko na taga-Ethiopia na noon ay nasa bahay ng hari, na kanilang inilagay si Jeremias sa balon ng hari, na nooy ay nakaupo sa pintuan ng Benjamin. Para sa kapakanan ni Jeremias ay sinubukan niyang iligtas ng Ethiopian ito sa pamamagitan ng pag-usap sa hari, na nagpakita ng habag si Ibed-Melech kay Jeremias at lakas ng loob na salungatin ang mga kaaway ni Jeremias. Dahil sa kanyang pagtulong kay Jeremias, ang buhay ni Ibed-Melech ay iniligtas nang bumagsak ang Jerusalem dahil sa naalala ng Diyos ang kanyang pagliligtas kay Jeremias. So, ibig sabihin, kung makita ho natin si Ibed-Melech, no? So, wala siyang pag-alinlangan doon sa pagtulong kay Jeremias na maaring ikagalit ito ng hari, pero hindi niya inantala, hindi niya binaliwala, no? Hindi niya binigyan ng pansin. Alam niya kasi na si Jeremias ay isang tunay na propeta ng Diyos, kaya dahil sa pagtulong niya, maging ang kanyang pamilya ay naligtas sa panahon ng pagsakop ng Babylonia, no? Dito, sundin ang salita ng Panginoon. Sa Jeremiah chapter 38 verse 20, sinabi ni Jeremias, hindi ka ibibigay sa kanila. Sundin mo ngayon ang tinig ng Panginoon tungkol sa aking sinasabi sa iyo. Ikaw ay mapabuti at ang inyong buhay ay maliligtas. Naniwala si Hidekias sa mensahe ni Jeremias, ngunit takot siya sa kanyang mahinang pagkatao at nawala ng pananampalataya sa Diyos ang dahilan ng hindi pagsusumikap na sundin ang salita ng Diyos. Bilang resulta, si Hidekias ay nagdala ng kahihiyan sa kanyang sariling kapahamakan sa bansa. Siya ay tulad ng marami
na ngayon ay tumatanggi sa tunay na ebanghelyo ng kaligtasan upang magkamit din sila sa iba pang nais ng magamit din sila para sa iba ang nais ng Diyos na maligtas mula sa pagkawasak sa impyerno. Dapat nating maunawaan na ang puso ng Diyos ay ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng sanlilikha para sa kaligtasan ng lahat ng tao. So, ang pag-aralan po natin kung paano po si Jeremias ay nagampanan ang kanyang gawain sa harap ng Diyos. Siya po ay nagdusa at nag-iyak sa kanyang pamumuhay dahil po sa mga taong hindi nakikinig sa kanya na mula sa Diyos na mensahe. Sa panahon natin ngayon, marami din pong mga tao na mga Kristiyanong umiiyak sa kanilang mahal sa buhay para din po maligtas. So, kumakatawan ang mga taong pinarusahan ng Diyos sa pagkawasak ng Yuda sa pamamagitan ng pagsakop ng mga bansang sa paligid nila, ay ito po ay anino ng pagkawasak sa impyerno dahil sa kakulangan ng kaalaman sa Diyos at hindi nakatagpo ng tunay na kaligtasan. Kaya po, sana po kung pagbulay-bulayan pa po dito yung ibang mga kasulatan ni Jeremias dahil sa kanyang pagkapigatian na nadarasan, kanyang pag-iyak. So, bilang isang lingkod ng Diyos. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Tayo po yung mukot manalangin. Diyos Ama na makapangyarihan at mabagay na siya ng lalang ng lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng iyong paggabay, pag-iingat sa aming pag-aaral tungkol po sa pagdurusa at pag-iyak ni Jeremias sa iyong propita na pinagkatiwalaan ang inyong salita, subalit wala pong mga nakinig. Kaya patuloy po sinira sila ng Diyos at patuloy ang binihag ng mga bansang nakapaligid sa kanila dahil po sa inyong kalooban gusto na sila po ay matuto at makilala ang tunay na Diyos, subalit ay sa katigasan at nawala sa kanila ang tunay na pananampalataya kung bakit nangyari ito sa kanila. O ay maaari niyo po mangyari sa mga taong Kristiyanong nakikinig ng inyong salita at ebanghelyo na pagkatapos maunawaan ng kaligtasan ay mabilis din po nila itong nalimutan. Kaya bilang mga matatag sa pananampalataya, Panginoon, ay niling po namin na ingatan po ninyo kami, gabayan upang magawa po namin ang inyong kalooban at mapanumbalik po yung mga nawala sa inyo. Tulad po ni Jeremiah na gusto po ng kalooban ng Diyos na ipanumbalikin ang mga tao sa Diyos upang maglingkod. Kaya ganoon din po naman, Panginoon, sa amin mga Kristiyano ngayon, sa panahon ngayon, naway ingatan po ninyo yung mga nawala na sa pananampalataya. May gamitin po ninyo ang mga malalaki ang pananampalataya at panumbalikin po sila upang sila po ay sama-sama at pagbigay awit papuri sa inyong harapan, lalo-lalo na po sa pagligtas ng mga taong naliligaw sa kaluluwa. Alam po namin kayo po ay malapit ang dumating. Lahat ng inyong mga tanda ay halos natupad na. Hindi namin po alam kung ano po ang mangyayari. Kaya alam po namin, Panginoon, ikaw ay darating para po sa gantimpala ang lahat ng mga taong gumagawa ng inyong kalooban. Maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito dinadalangin namin sa pangalan ng inyong anak sa Jesucristo na namatay sa krus dahil sa aming mga kasalanan. Amen. Maraming salamat po.